Senator Bato, mga kababayan, sinubukan na daw mag-disguise, kaya lang, nabigo itong si Senator Bato, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kaya ngayon, actually, tinatawanan lang siya nila General Torre at ng iba pang mga tao, mga netizen na nakakita ng kanyang post. Itong si Senator Bato, ganito po ang kanyang sinabi. Ayan. Si Sir Alvin. Siya pa rin ang nakikita. Ito ho, mga ka-GP Natics. Ito po yung statement ni Senator Bato. Ito po ay galing sa Philippine Star. Sabi niya, Senator Bato de la Rosa said this guys might not help him evade arrest since people still know him. Nag-try na daw siya na nagsusombrero, nag-jacket, nagmaskara. Nakita ko ng isang tao sa Bicol. Sabi sa akin ng tao na nagbebenta ng kamote, kilala kita, si Bato ka, wala na, patay na. So when asked about his strategy, so he will not be arrested once the warrant is released. Huwag tatanga-tanga. So madaling makikita itong si Senator Bato. Kaya lang mga kababayan, ayaw niya pa rin pong magpahuli. At magtatago ito. Although nakikilala siya, madaling makilala, hindi siya pwedeng mag-disguise, mga kababayan, tatakas to. Mukhang may magtatago sa kanya. Mukhang may mag-aaruga dito kay Senator Bato. Dahil, eto po mga kababayan, no, meron siyang pahayag na kung saan binabanggit niya kung ano yung kanyang gagawin. Sir, nung security niyo, bakit sila pinull out sa inyo? In-account lang sila, in-account. Wala namang sinabi na, wala namang sinabi na dahilan. Anytime pwede mo na sila i-recall. Ito yung taruhin ko sa inyo, yung security ko na pinull out, yung security ko dito sa Davao, ha. Pagdating ko dito sa Davao, wala na sila. Dahil pinareport sila sa kanilang unit. So, naintindihan ko naman, dahil nag-iwas na rin yung mga commander nila na magka-problema, so ni-recall nila. Okay. Sige. So, Sir, sorry, ulitin lang namin. Wala kang concern sa security mo na mga kababayan, mga ka-GP Natics, bakit nga ba itong si Senator Bato ay inalisan po siya ng security? Kasi ayon po sa Malacanang, mga kababayan, itong si Senator Bato ay nagtatago. So hindi siya nakikipagkita or hindi siya nakikita ng kanyang mga security. So sino ang babantayan nila kung si Senator Bato ay magtatago? So useless na yung aide niya ay hindi naman siya mahanap. Sino ang babantayan nung kanyang aide? Tama? Kasi kumbaga mga kababayan, kumbaga halimbawa nandito siya sa Bohol, tapos yung nagtatago siya, yung aide niya nasa Davao. Kunwari lang to senaryo. Sinong babantayan ng aide niya nasa Davao, nandun pala siya sa Bohol nagtatago. Diba? So, ang siste, kunin na lang namin yung mga aid mo. Wala naman yan silang binabantayan. Oh, dahil ikaw nagtatago ka na. Diba? wala ka ng taga PNP mismo na nag-secure, nagbabantay po sa inyo. Wala mong problema kasi pag dito ako sa Davao, home court ko man dito, lahat ng tao dito, kaibigan man ako. Kaya nga, ang dami nag-report sa akin ng mga retired na mga police, sundalo, dahil alam nila na wala na akong security. Oh, so ibig sabihin, mga kababayan, nandun lang daw siya sa Davao nagtatago. Secured daw siya doon. Nagtataka lang talaga ako, no? Bakit sa Davao, doon nagtatago yung mga nag-i-evade, yung mga doon nagtatago, yung may mga problema sa batas. 'Di ba? Laging nandoon, mga kababayan, yung mga Chinese na nanggaling sa Pogo, sa Porac, sa Angeles. Diyos mio, sino-sino pa ba? Yung may kaso sa Parmali, Silao, doon din nagtatago. Yung iba pang mga Chinese, doon din nagtatago. Yung mga fake birth certificate, nandun din sa Davao. Si Kibuloy, doon din nagtago sa Davao. Kahit sinabi ni Sara na palagay ko wala na yan dito, nakaalis na. Oh.
Pero nahalungkat, nandun pala nagtatago. Wala akong problema. Sir, Aha. Pag sa Manila ako, wala problema kasi andyan man yung kung hindi pa nirecall ng PSPG yung aking security dyan sa Manila, mas maganda. So hindi nyo pa alam, sir, kung meron o wala kayo dito sa Metro Manila na PNP. Hindi ko alam. Depende na pagdating ko dyan kung nirecall ng PSPG yun o hindi, malaman natin. Sir, pa-clarify po. Sabi niyo po, nalaman niyo na wala na yung dalawa nung umuwi kayo. So, ibig sabihin, hindi yun regular ninyong kasama. Ano yun, sir? Security detail sa family niyo? O... Dalawa kasi ang security ko. Meron ako sa Manila. Meron din dito sa Davao. Aha. Kasi mahal naman ang kung isama-sama ko palagi ang taga Manila, dali ko sa Davao, o yung taga Davao, dali ko sa Manila, magasto na palusot. pamasahe, di ba? So meron ako security dito sa Davao na dalawa, meron din dyan sa Manila. Ngayon, yung dito sa Davao nga, pagdating ko, wala na. Ni-recall daw ng unit nila. So yun. Nung nalaman ng mga dating mga tauhan ko, ng mga pulis na Eh, paano iniiwan mo nga? Sino babantayan nun? I-recall talaga yung kasi useless, mga kababayan. Sino ang babantayan nila doon? Multo? Wala ka nga eh. Oh, paano hindi nila i-recall yun? Loko-loko. wala akong security. Sila nag-volunteer. George Sumasama sa akin Madrid. while nandito ko sa Davao. Sir, magbabasa ka lang. Pwede malaman ilan yung nag-volunteer? Marami. 10? Marami, pero ang aking kinausap, aking tinanggap, more than 10. Ang aking pinag-uusapan lang na mag-stay, magsama sa akin is 4. Nako, bato. Magpapahamak ka pa ng tao. Yung 10 na yan na sinasabi mo, nagkaroon ng bakbakan. Nako, yan pa ang unang mawawala. 'Di ba? Sir, yung mga 10 dyan na nakapaligid kay Bato, kung ako sa ninyo, sabihin nyo na kung saan nagtatago si Tobats. 'Di ba? Dahil buhay nyo lang ang nakataya dyan. Oh, kakarampot lang naman yung ibibigay sa inyong bayad niyan. Kung ako sa inyo, mag-report na kayo. Ipagkanulo nyo na yan. Total naman, yung tao na yan, mahilig din yan magkanulo. Baka mamaya yan, mga kababayan, kayo pa ang mayari dyan. Nakita nyo ang background niya ni Senator Bato, ha? O, si Mig Subiri. Oh. Sam, Usapan ko dahil wala pa akong sasakyan, ikarga sila lahat kung saan ako pupunta. Aha. ano yan, sir, yung mga pumalit ngayon, sir? Puro retired, ano pa po? Retired. Retired police and sundalo, sir? Uy, puro retired daw, oh. Okay. Sir, sorry, ibang topic. Ganito dapat Malacanang. Dahil puro retired, yung nagkakanlong kay Bato, yung nagbabantay sa kanya, simple lang yan. Tanggalan ninyo ng mga benepisyo. Diba? Tanggalan ninyo ng mga, benepisyo. Diba? Oh, tingnan ko lang mga kababayan kung yung mga yan ay tutulong pa kay Bato. Pag wala na yan tatanggapin galing sa gobyerno, biruin nyo, binabayaran ninyo. Diba? Binabayaran nyo yung mga tao na yan galing sa kaban ng bayan o galing sa tax ng bayan, ang pinagtatanggol, etong nagtatago sa batas. Oh, tapos, gobyerno ang nagpapasahod. Hoy, maya naman kayo. Pinapasahod ng gobyerno yan. Yung mga pulis na, yung mga retired na yan na sinasabi. Oh, tapos, ang kinakampihan ninyo, yung nagtatago sa batas. Akala ko ba matapang yan? Sabi niya, bring it on. Sige ka, Trillanes, puro ka ICC. Dalin mo, dito gusto mo, ikaw pa. Ikaw na mismo ang mag-serve ng posa sa akin. Atapang atao. Aputol apaa. Atakbo atulin. Mga kababayan. Grabe si Senator Bato. Sir, huli na. Anong tingin nyo doon, pagigipit ng admin, yung pagtanggal ng security sa inyo? Hindi yung pagigipit ng pinti. Hindi yung pagigipit. Nag-iingat lang sila na hindi sila masilip. Na may mga tao silang dinipuli sa akin. Nag-iingat lang yan sila. Pero sir, di ba talaga naman pong pwedeng magkaroon ng detail na security ang mga senador? Pwede naman po talagang mag-request ng detail na security yung mga senador, sir? Pwede, kaya nga meron ako eh. Oo. Pwede yung kaya nga meron ako. Pero ngayon nga, ito pa na ako nagkagipitan, ni-recall.
Pagdating ko dito sa Davao, hinahanap ko sila, pinareport daw sila sa kanilang unit. So, wala na akong security. Kaya ang secure sa akin, mga retired. Can we be clarified? Sabi nyo, nag-iingat Hindi kaya sila sila Captain Dado? Yung grupo ng FGF? Saan ba naka-base yun? Sino nakakaalam? Kasi hindi ako nanonood dun eh. Naririnig ko lang yon yung grupo ng FGF, saan ba nakalocate yon? Kasi yun, mga retired yon. 'Di ba? Yung isa nga doon, mga kababayan, hindi retired. AWOL. Si Dado. 'Di ba? Sila yung sila yung naiisip ko na baka sila yung nagtatago. Depende, nasan ba sila? Ang location ba nila is Davao rin ba? Siguro better tingnan din natin to, PNP. 'Di ba? Ito mga police na yung mga retired police na to. O retired military. 'Di ba? lang sila. Nag-iingat sila saan, sir? Bakit sila ni-recall? Nag-iingat ang mga commander nila. Yung mga unit commander ba, nag-iingat na hindi masilip. Kita nyo, mayroon sumang-ayon sa akin. Si Syncronado Vlog. Puro retired yan ka-GP. Sila yan ni Dado. Ang tanong, saan ba nakalocate itong sila Dado, Syncronado Vlog? Are they located sa Davao? Kung sila ay nakalocate sa Davao, marahil sila ay nagtatago nga dito kay Senator Bato. Becoming you. Patalastas pa nga. Hindi masilip na Na may tao sila sa akin, then biro sa akin. Tapos malaman na may tao sila sa akin na nakadeploy, nag-iingat sila. Okay, sir. Sir, sorry dagdag lang sir. Sir, yung security niyo sir na tinanggal at nandito pa rin ngayon sa inyo, pinili niyo sir sadya sila. So, comfortable pa rin naman sir kayo to keep your security here in Manila? Wala problema kasi matagal naman yun sa akin. Matagal naman sa akin yung mga tao na yan. Matagal na yan. Kaya very comfortable pa rin ako. Sir, sorry, another issue na ako. Sir, meron kayong bagong, yung sa press release nyo lang, liwanagin lang namin. Sabi nyo, sir, nagbago kayo ng strategy on the ICC plans, about sa ICC warrant kasi pabago-bago din ang isip si PBBM. Can you expound on that, sir? May mga Kaya kausap? sa panahon ng kagipitan, kailangan kang marunong kang dumiskarte. Yan lang. Sa panahon ng kagipitan, kailangan marunong kang dumiskarte. Huwag kang Nawala yung tapang ni Bato. Mayabang lang kayo pag kayo nakapwesto, mga julol. huwag kang fixated. Dapat flexible ka. Kasi ang panahon ay nagbabago. Kaya you adjust to accordingly to the changing situation. Ganoon mo talaga ang diskarte, ang tactics, ang Ang sagot diyan, yan ay sa Bisaya pa Mirisi daw. Ano 'yon, mga kababayan? Karma. Karma nyo na yan. Yung kayabangan nyo noon, yung masyado kayong nang abuso sa power ninyo, akala ninyo panghabang buhay na, at akala ninyo mapapaikot nyo si Pangulong Bongbong Marcos, nagkakamali kayo. Yung sinasabi nyong weak leader, yan pa ang dumali sa inyo, mga gunggong. strategy. Dapat adjustable, flexible. Shanghai. Sir, masarap yan, Shanghai. Pero sir, sabi nyo kaya kayo nag-adjust ng strategy nyo dahil parang nagki-keep up lang kayo kay Pangulo na pabago-bago rin. Why do you say that, sir? Kaya tinanong ako bakit daw ako nagbago. Nagbago ng stand. Bakit hindi ako pwede magbago rin? Bago ka rin President Duterte. Nagbago nga siya ng stand, di ba? So, bakit yung gusto ko magbago ako? Si Duterte daw, kita nyo, nalilito na siya. Nagbago nga si President Duterte. Si Bongbong Marcos yung tinatanong sa'yo, Bato. Hindi ko yan. Sir, President Duterte? Sir Duterte, President Marcos. Okay na. Sir, Bago nga si President Marcos ang stand, di Nalilito ba? na. Ako pa, hindi magbago ng stand. Dapat kuhan ka, flexible ka, huwag kang pa-fix dyan dahil panahon ng kagipitan ngayon, marunong ka dumiskarte dapat. so when you say nagbago ka na ng strategy, we are at understanding na meaning hindi ka na talaga magpapa-aresto sa ICC. Tama ba, sir? Depende.
Depende. Bato ha, baka mamaya lumabas dyan, ikaw talaga yung trader, kunwari ka lang. ah, Depende saan, sir? Depende saan? Depende sa sitwasyon. mhm. Depende kung maipit ako. Naku, mga kababayan, depende sa sitwasyon. Mayroong kondisyon. Oh, si Senator Bato, pag nahuli nyo, pakantahin nyo. Sigurado kakanta to, mga kababayan. Laging nasa tono. Sigurado. Kasi mga kababayan, yung mga salita ni Senator Bato, ito yung masasabi ko ha. Based on my experience, yung sino yung taong madakdak, madaldal, mabunganga masyado, kapag oras ng kagipitan, kapag yan ay na-corner mo na, nahuli mo, yan ang unang kumakanta at talagang nasa tono. Di ba? Kahit siguro mga kababayan, si Satanas, ikakanta niyan. Ganyan ang ugali ng mga tao na talagang hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Yayabang-yabang lang, pero pag na-corner mo, mga kababayan, lahat ng pangalan, babanggitin yan. Alam nga naman, What huli situation ako. Pero pag hindi ako maibit, hindi ko mahuli. Aha. what situation will you allow arrest? Ha? What situation? Yung mag-aalaw ka na maaresto ka? Sabi mo kasi depende, sir. As much as possible, hindi ka ako magpapahuli. Mhm. So, alam mo na kung yung situation na nuwerturan na talaga. Pahuli tayo. Sir, definitely, sir. Hindi naman kayo aalis sir ng Pilipinas. Ha? Hindi naman kayo, sir, aalis ng Pilipinas. Hindi ako alis sa Pilipinas. Dito lang ako sa Pilipinas. So, kung magtatago, talagang within the country lang. Oo. Tanong mo na situation na kailan ako pwedeng magpa-aristo. Di ba nagtanong ka kanina? Yes, sir. Yes, sir. Kung kailan ako, anong instance na pwede ako magpa-aristo. Opo. O kung ang hawak nila ng warrant of arrest ay issued by local court, yan, pwede ako magpa-aristo. Pero kung ang hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magpa-aristo. Oh. Pero basing on what happened Oy, tingnan natin ha. Senator Bato ha. Abangan namin yan, mga ka-GPnatics, abangan natin ito. Si Senator Bato, kapag local court daw, parang tayong ginagago nito. Unang-una, Senator Bato, buti na lang naalala ko, meron bang ipinail na kaso sa inyo yung mga biktima para magkaroon ka ng tinatawag na arrest warrant from the local court? Ang tingin ko wala pa naman eh. Mga kababayan, puro ano pa lang yan eh, puro pinag-aaralan pa lang. 'Di ba? Oh, ang gusto nyo kasi mangyari, kaya nga merong dyan, minamadali nila yung pagpapail ng kaso. Meron nga silang, di ko alam mga kababayan kung ito ay estratehiya lang nila, no? Meron ako nababalitaan, pero ito chismis lang naman. Meron ako nababalitaan na parang may lalabas na tawag dito na kunwari victim. Hindi chismis lang naman, may kunwari victim, tapos kakasuhan sila Bato, para kapag nakasuhan mga kababayan dito sa Pilipinas, same din ng kaso sa ICC, magkakaroon ng tawag dito rules of complementarity. Na kung saan po ay syempre dahil nga may kaso na dito, ay pwedeng yung ICC sa kanila na hindi na bumitaw na at hindi na ituloy. Pero parang feeling ko Bato de la Rosa malabo nang mangyari 'yon kahit anong gawin mo. Nasampulan na si Digong eh. 'Di ba? Oh. Tama Ruel, ang yabang-yabang, bring it on.